President Duterte is still alive and well. He already has a park. And it is in The Hague, in the Netherlands. Yes. So, parang sikat na sikat ka, no? Pilipino ka, pero meron ka ng some sort of, pwede ba tawagin, pseudo park, kasi hindi naman talaga totoo na Duterte Park, no? False. Dito, sa the Netherlands. Pero, sigurado ako, knowing my father, he would want na yung Duterte Park na yan ay nasa loob ng Pilipinas at nasa loob ng Wala sa The Hague. Netherlands. I did everything for my country. True. Yes, yes. Moral support kay Tatay Digong. Pinsahin na lang, BP sa kanila. Oh, well, yes. Usually, napapangalan ng mga parks at mga kalsada pag simba ko lang, patay na ang tao. But I'm happy that even if President Duterte is still alive and well, he already has a park. And it is in The Hague, in the Netherlands. Yes. So, parang sikat na sikat ka, no? Pilipino ka, pero meron ka ng some sort of, pwede ba tawagin, pseudo park, kasi hindi naman talaga totoo na Duterte Park, no? False. Dito, sa the Netherlands. Pero, sigurado ako, knowing my father, he would want na yung Duterte Park na yan ay nasa loob ng Pilipinas at nasa loob ng Wala sa The Hague. Netherlands. You also experience here a sort of equality, like even if you're a politician, you're a rich person, everyone is equal people. How do you feel about it? Walking, if sa Pilipinas, let's say if you're a politician, position, you cannot walk around. Here, even prime ministers. Well, I do not know about the activities of the local politicians here. I've not reached out to any government official here in the Netherlands, so I do not know their activities. But I'm happy that they have that freedom. In the Philippines, I walk, yes. We have security, but mainly because it is their duty to protect the person. So I'm happy that they have that freedom. I hope we have that freedom as well in the Philippines. I'm not really more concerned about my security, but usually I use the security for the convenience of the public. Kasi pag lumalabas ako, minsan nagkakagulo. So, naiirita yung ibang tao. So, para lang hindi maabala yung ibang tao na ginagamit yung security. Pero I hope we have this freedom as well. Nasubukan ko siya dito. Nakapaglakad ako. Sana man lang ay meron din tayong ganyan sa Pilipinas na hindi maabala yung ibang We understand that you are the next of kin since the former president is no longer married. But will there be anyone given the right to conjugal visit, which according to the law of the ICC would be given more time as compared to the other visits? For my peace and security, I will not answer that question. Okay. If you have the opportunity to ask that of the former president, you can ask him who he wants to have. Sorry, let's go na. Bye-bye. Thank you so much. Maraming salamat sa ating mga kababayan sa Belgium, sa ating mga members na Kingdom of Jesus Christ, sa mga supporters ng PDP Laban, sa inyong meeting ni Avance para sa mga senador ng PDP. Unang-una na si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si Senator J.D. Lino, si Senator Raul Lamini, si Senator Jimmy Bongo, si Senator Philip Salvador. At meron po silang mga guest candidates na mahalaga dahil kailangan yung 10 ay maalala ninyo. Si Senator Vic Rodriguez, si Senator Rodante Marcoleta, si Senator
Richard Mata, and of course, si Senator Pastor Apollo Kibu. Isipin po natin na marami silang magagawa para sa ating bayan. Unang-una na lang ay baguhin ang mukha ng governance and government sa ating bayan. Maraming salamat sa inyo dahil sinuportahan ninyo ang panawagan ng PDP na itong 10 ang iboto para sa Senado ngayong darating na halalan sa buwan ng Mayo. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you si VP, sa mga VP. Hi, sa inyo Hi. shout out mga kaniking. Sa mga Mayong message sa mga Bisaya, adlaw. sa mga taga Bohol, sa mga karingkiking nato, VP. Maayong adlaw kaninyong tanan mga kaaring kingking sa Bohol o sa tibok Kabisayaan, Visayas and Mindanao, and syempre ang amo ang mga kaigsuonan nga nagpuyo sa Luzon. Daghan salamat sa inyong suporta. Magpadayon ta sa pagmahal sa atuang nasod. Magpadayon ta nga pangayoon ang angay para sa ato ang nasod, and that is transparency, accountability, peace and security. And mapasalamat ko sa inyong suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte ug sa amo ang pamilya. Dako kay may utang nga kabubuton sa ato ang mga kaigsuonang Pilipino sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makapagserbisyo sa ato ang nasod. So gusto na mo uli ni President Duterte sa ato ang nasod, kay excited siya nga magmayor sa ato ang syudad. Ay, sa amo ang syudad sa Davao City. Daghang salamat. Thank you so much, Mabuhay. VP. Kanina ay narinig ni Pangulong Duterte ang mga kababayan natin na nandito dahil nag-greet sila, hello sila, at nagbabay din sila pagkatapos ng phone call. At sabi ni Pangulong Duterte, he did, sabi niya, wala na yun, verbatim yun ang kanina. I did everything for my country. True. Yes, yes. Ayaw ko magkamali sa mga words. Yun ang sinabi ko. I did everything for my country. At tanggapin nyo man daw o hindi yung kanyang statement, ayan yung kanyang statement. At gusto na niyang paulit-ulit yung tanong niya kung kailan siya ibabalik at maibalik sa Pilipinas. So yan yung kailangan pagtrabahuan natin lahat ngayon. But more than that, more than President Duterte, kailangan din natin hingiin ang transparency, accountability, peace and security sa ating bayan. And we can start doing that with selecting the correct senators sa darating na halalan. Daghan kayong salamat, VP. Daghan kami nagmahal ninyo, VP. Thank you. Ang hanap buhay.